Magandang umaga sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa multimedia room upang pasinayaan natin ang aking huling requirement sa aking training sa CEMEU Innotech na ito ay ang Guro 21 o ang Gearing Up, Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21st Century. At bilang kabahagi nga ng gawain ay andito tayo para sa isang pagsagawa ng pagtutunggali o debate sa paksang, dapat bang pahintulutan ang paggamit ng mobile phone sa paaralan? At ngayong umaga ay ibibigay ko sa inyo ang isa kong mag-aaral na si Sofia Karil Katamura para siya ang magpasimulang pasalita bilang isang moderator. Kasing na District Principal in Charge na si Ginang Nancy Tio. Kay Sir Ronaldo Adriano, na napakabait naming punungon. Mga guro na parte ng aming gawain ngayon, kapwa ko mag-aaral, welcome sa inyong lahat. Ang gawain ito ay bilang kabahagi ng pagpapakitang turo ng aming guro na si Ginang Roda G. Calama sa kanyang training na pinamahalaan ng CEMEU Innotech at ito ay ang Guro 21 o Gearing Up, Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21st Century. Bilang moderator, naaantasan ang sa gawaing debate o pagtutunggali sa formal na paraan ng pagpapahayag ng mga damdamin, saloobin, ideya at opinyon. Hayaan niyo ako ibahagi ko ang paunang salita para sa gawain ito. Sinasabi na ang mobile phone ay kabahagi ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya at ito ay nagbibigay ng impormasyon at nagdurugtong ng mga komunikasyon ng bawat tao at iba pa. Tanong ko lang, nakakatulong ba ito o kaya'y nagpapasama lang sa tao o lalong-lalo na sa mga mag-aaral? Meron ba tayong teknolohiya ngayon na hindi ginagamitan ng cellphone sa pakikipagkomunikasyon? Kaya nga, sa umagang ito, tunghayan at pakinggan natin ang dalawang panig na magmamatuwid sa paksang pagdedebatihan. Dapat bang pahintulutan ang paggamit ng mobile phone o cellphone sa paaralan ng isang mag-aaral? Sa panig ng sumasang-ayon ay dala ko pong ipinakikilala si Hannah Jane Nasi bilang team captain ng grupo. Marjorie Misa, Linya Perry Musa, Neftali Petition, Jose Joran Primaco, Judith Jalo Nara, at Princess Nicole Adtuon. Sa panig naman ng hindi sumasang-ayon ay nandito sina Nathan John Paul Arical, Shira Marie Villarin, Erica K. Bacalso, Mark Lloyd Dumanho, Aileen Yamada, Raisa Lloyd Sabaysay, at Julie Montes. Ako po si Hannah Jane Nasi, ang team captain ng mga mapanig sa at ito ang mga idea, sa looben at damdamin ng ating patutunayan kung bakit ako ay mapanig. Dapat tayo tututin ang paggamit ng mobile phone sa paaralan dahil nakakatulong ito sa aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-download ng dictionary na lubos kinakailangan namin sa asignaturang English, Science, Mathematics, at iba pa. Malaki din ang naitutulong ng mobile phone sa buhay ng mga mag-aaral sa larangan ng komunikasyon. Kapag malayo sila sa pamilya, sa pamamagitan ng cellphone ay mas mapadali ang bilang pag-usbong ng ating makabagong teknolohiya natin ngayon. Ito ang nabisang paraan upang makapag-research ng mga mahalagang impormasyon na hindi tayo mabibigatan at mahihirapan sa ating mga ginagawang araw-araw. Hayaan ninyo na ako naman at 10 ng aking mga kasama ang siyang magbahagi ng mga ideya at damdamin ng pagtutol. Makapagtanong nga po sa inyong lahat, wala ba kayong mga pag-aalinlangan o kaya'y mga pagsisisi kung bakit meron kayong cellphone? Isa pong napakagandang umaga sa ating lahat. Maganda ba ang gising ninyo ngayon? At kung hindi, ay parang alam ko na ang dahilan. Siguro, walang load ang mga cellphone ninyo. O kaya'y, sa madaling sabi, problema dahil walang perang pang-load. Tama ba ako? Sorry po, at napaka-straightforward ko pong magsabi.
na ito sa puntong hindi ko pagsang-ayon. Oo nga't napakalaking bahagi ng ating teknolohiya ngayon. Ang paghahanap din ba ng pera para pang-load din ng cellphone ay bahagi din sa pagyabong ng teknolohiya? Sige nga, mapaandar mo ba ang cellphone mo kung walang ang perang pang-load? Ito lang ang punto ko at ito ay madadagdagan pa. Matindi ang pagtutol ko sa sinabi ni Nathan dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kailangan ng gumamit ng cellphone. Di ba mga mag-aaral tayo? Tayo ay dapat nasa loob ng ating mga silid-aralan at hindi lamang ang pagte-text ang mahalagang bagay na bigyang pansin. Ako ay lubos na naniniwala at pumapanig sa oo dahil ang mobile phone ay nakakatulong sa proseso ng pakikipagsosialisasyon ng isang bata para mapayabong at mahubog ang tiwala sa sarili sa pagharap ng mga sitwasyon. Pagkakaroon ng mga bagong kaibigan o kakilala na balang araw ay makakatulong sa o kaya'y baliktad. At bilang ako ay kabahagi ng mapabagong teknolohiya, nararapat lamang na ako ay mag-inasa sa paggamit nito. Hindi nga ba tayo ay hindi ipinanganak na paulo? Sumasang-ayon ba kayo sa ideya ko? Sa iyong pagmamatuwid, Marjorie. At ngunit, hindi talaga ako panik dahil kumbinsido ako na ito ay isa sa mga dahilan kaya't nagiging matigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Kadalasan, hindi na tumutugon sa mga utos ng mga magulang. Ngunit Shira, matatag ang paniniwala ko na dapat pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa kadahilanang sa mabilis na pag-inog na teknolohiya ngayon. Katulad na lamang sa loob ng klase, maaari ito magamit sa pag-record ng mga importanteng mensahe. Sa ayon natin at sa gusto, darating ang araw na sa pamamagitan ng cellphone na lamang tayo bibigyan ng assignment ng ating mga guro. Dahil sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya, sa tingin at naniniwala na ito talaga ay mangyayari. O, ano ngayon tayo na hindi nag-aaral sa paggagamit nito? Bilang pagsang-ayon ko, ilalagay ko itong butsitya sa Christmas tree ng oo at itong Christmas balls sa jar ng oo. Matindi talaga ang pagtutol ko sa iyong sinasabi dahil sa tingin ko, ito ay nagdudulot lang ng problema at matinding pag-iinagpis sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating sarili. Bakit kapag ang bagay na ito ay napabayaan at nawala o kaya'y nananakaw dulot kami ng kapabayaan din natin dahil sa mura pa ang ating mga kaibigan. Katulad na lamang ng nangyari sa ating kapwa mag-aaral na si Kyla Arapo. Nawala ang kanyang tablet na gadget sa loob ng aming silid-aralan. Di ba Kyla? Pati ang aming guro at si Sir Jano ay labis na namumblema. Anong masasabi niyo sa pagmamatuwid ko nito? Hindi ko sinasabing hindi maingat si Kyla sa kanyang mga gamit. Datapwat hindi ito isang sagabal sa ating pag-aaral. Sa kabilang dako, ito ay napakahalagang gamit na dapat nating sanayin ang ating mga sarili para mapayamon ang ating mga kasanayan sa makabagong teknolohiya. At ang pagkakaroon nito ay nakakatulong para magiging responsable tayo sa ating mga gamit na ipinakatiwala sa ating ng ating mga magulang. At kumbinsido ako na dapat pahintulutan ang paggamit ng mobile phone dahil sa mga sitwasyon na hindi natin maiiwasan. Katulad ko na ako ay nakatira sa malayo. Mula rito, madali kong may papaalam sa aking mga magulang kung sakaling mayroon man mangyaring masama sa akin. Oo nga, isang pindot lang, okay na. Ngunit patunayan ko ng cellphone ay hindi talaga dapat pahintulutan sa paaralan o sa loob ng silid-aralan.
pa ba ang may gustong mag-umis ng buhay dahil lamang sa isang cellphone? Naalala pa ba natin yung balita sa pagkamatay ng isang high school student na nahulog sa hagdan dahil sa pagsiselfie? Di ba malaking pruweba na yun? Yung sitwasyon ng pagkamatay ng isang estudyante ay isa lang sa mga masaklap na pangyayari laban sa maraming dahilan at rason. At ang pangyayari niyaon ay magsisilbing aral ng bawat isa sa atin. At ito ay hindi isang adlang na dapat ikabahala ng lahat. Na dapat nararapat lang pahintulutan ang paggamit ng mobile phone. Dahil lubos ang paniniwala ko na napakahalaga ng mobile phones. Hindi lang sa buhay ng tao, kundi sa pagpapatalaga ng katahimikan sa bawat paaralan. Sa isang saglit, pwede natin iparating sa mga pulis kung may nagsimulang gulo sa paaralan. Sa isang saglit, pwede natin kaagad ipaalam sa isang ospital na kailangan natin ng ambulansya upang maihatid natin ang estudyanteng na aksidente sa pinakamalapit na paggamutan. Sa isang saglit, pwede natin tawagan ang fire department kung may nagsimulang sunog sa paaralan. Ang dami-dami na maihatid o maibigay na kahalagahan ng mobile phones sa buhay o sitwasyon ng tao ngayon. Bus akong tumututol dahil matatag ang paniniwala ko na ang paggamit ng mobile phone sa loob ng silid-aralan ay isang malaking balakid sa pag-aaral dahil sa maaaring malaking bahagi ng oras ng isang mag-aaral ay nagugol lamang sa paghawak ng cellphone imbis na pagtuunang pansin ang pagbabasa ng libro. At ito ay maaaring sabihin na mailihis ang konsentrasyon ng mag-aaral sa kanyang pag-aaral sa hindi makabuluhang bagay. Ngunit Aileen, may punto ka. Ngunit bilang kasapi ng Youth for Environment and School Organization o YESCO, lubos akong naniniwala at bumapanig sa oo na dapat pahintulutan ang mobile phone o cellphone sa pamamagitan ng pamatsyag ng ating kapaligiran. Kung sasakali may nakita akong pagkakaingin at gumagamit ng dinamita, ay sa isang pindot lang ng aking mobile phone ay isa na ako sa makakatulong sa pagligtas ng ating kapaligiran dahil hindi ako papayag na masira iyon. Kaya maging mapagmatsyag at gamitin ang makabagong teknolohiya. Sinasabing ang komunikasyon ay nagsisilbing daan o tulay sa taong malayo sa isa't isa. Matatag ang paniniwala ko na ito ay tama at karapat-dapat labang na pagsang-ayunan ng lahat. Di ba? Ano ba't andito lang naman ngayon ng ating District Principal in Charge o DPIC na si Ginang Nancy Pilio at ang ating punong-ulo. Pagmamatuwiran ko talaga ito dahil isa ako sa buhay na halimbawa nito. Ang aking mama ay nagtatrabaho sa Davao City at malimit lang siya umuwi dito sa amin. Ginagamit ko ang cellphone ko para mabawasan ang pangungulila ko sa kanya. Ay hindi na ako mamomroblema dahil isang tawag lang, solve na kaagad ito. Hindi na kailangan pang gumastos ng pamasahe para pumunta ako sa Davao City kasama si Papa para magpaalam sa kanya. Sa ganitong paraan, masasabi kong wala sa amin ang problemang communication gap na kung tawagin dahil sa tulong ng cellphone. At sinasabing ng cellphone ay nakakasira daw sa pag-aaral. I'm proud to say that I am a consistent honor pupil kahit na may cellphone ako. In fact, nakakatulong pa nga ito. Kaya mga classmate, hinay-hinay lang sa paggamit nito. At ito lang ang masasabi ko. Maraming salamat po. Bilang huling tagapagsalita sa panig ng mga tumututol, ako lubos na naniniwala na ang pagdadala ng cellphone ay siya ring dahilan sa pagiging walang modo at pagkawala ng respeto ng mga kabataan sa mga nakakatanda sa kanila. Imbis na pag-aaral sa leksyon ang siyang aatupagin, pagkikipag-chismisan at pagbubol sa hindi makabuluhang gawain lamang ang inaatupag. At buo sa aking paniniwala na ito ay magdadala lamang sa kapahamakan. Dahil sa aming murang kaisipan ay maaaring maka-impluwensya ito sa amin ng mga masasamang bagay gaya ng mga masasamang improvement
impormasyon na naglipana sa mga cellphone ngayon. At bilang panapos na bahagi sa gawaing pagtutunggali sa paksang pinagdebatihan, dapat ba mahintulutan ang paggamit ng mobile phone sa paaralan? Tatawag ako ng 5 mag-aaral para sila din ang magbibigay ng pansya kung aling panig ang kanilang pinapanigan at para masasabi natin na ang oo ang nanalo o at kaya'y ang hindi ang nananalo. So, 5 mag-aaral. Sino ang mag-volunteer? Sige. Si Justin. Ika, Justin. Pinili ko ay hindi dahil kung gagamit ka ng cellphone sa silid-aralan, baka maglaro ka lang o hindi ka makikinig sa iyong guro. Oo, aking pinili dahil magamit ito mobile phone kung wala kang kasama, pwede mo tawagin mo ibang kaibigan. Okay, Rennie May Sobriano. Okay, ang ating huling magbibigay ng pasya mula sa pangkat ng tagapakinig ay si Rennie May Sobriano. At ating nakita, ang kanyang piniling kulay ay kulay dilaw. Ibig sabihin, siya ay pumapanig sa pangkat ng oo. At bibigyan natin ng pagkakataon kung bakit ang kanyang pagpapasya ay oo. Okay, Rennie May, magbigay ka ng iyong salaysay. Oo, ang pinili ko dahil pag meron na iba na mahalagang bagay sa akin, pwede ko gamitin ang tawagan ng iyong mga kamag-anak. Okay, uulitin ko. Ang sinabi ni Rennie May, dapat daw napahintulutan ang pagdala ng cellphone sa paaralan dahil kapag merong naiwan na bagay na mahalaga na gagamitin sa paaralan, ay isang tawag lang kay mama, makukuha na ang iyong kailangan. Ako ay nagagalak at nakikita ko ang mga bata ngayon na nakikinig sa kanilang guro habang naipahayag ang baksang aralin, no? So ang baksang aralin na binibigay ni Ginang Galamba ay very interesting para sa ating lahat, no? Lalo na sa mga kabataan at sa mga grade level aral at sa pagbibigay ng baksang aralin. At ang pinakapunto dito ay ang pagkakaroon ng debate sa sumasang-ayon at sa oposisyon na dapat bang tayong tulutan ang paggamit ng mobile phone sa paaralan. Ang hatol, kung ako ay pipiliin, gusto ko magkakaroon ng cellphone. Ngunit, kailangan din natin na disiplinahin natin ang ating sarili. We have to post discipline in the proper usage of the cellphone. No? So, sa paaralan naman, meron din tayong mga rules and regulation. No? Meron din tayong mga rules and regulation na dapat din natin sundin. Na habang tayo ay nasa loob ng klase, bawal gamitin ang cellphone. Pero, minsan din mayroon din mga rules and regulation, lalo na sa mga private school, dahil tayo ay public school, sa private school, ang kanilang cellphone ay binibigyan nila sa security guard. No? Pero makukuha nila ang cellphone kung sila ay uuwi na sa kanilang bahay. So sa atin naman dito, pero ang cellphone ay mahalaga sa bawat isa. Unang-una,
ang teknolohiyang ginagamit na mas madali ay ang paggamit ng cellphone. Pero sa mga bata, mayroon ding limitasyon. No? Mayroon din tayong limitasyon. Ang cellphone ay mabuti para sa atin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kailangan din natin i-disiplina ang ating sarili dahil sa inyong paaralan, mayroon tayong mga rules and regulations na bawat ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid paaralan. Ang kanyang ibinigay na hatol, ang nananalo ay ang panig ng oo. Ang panig ng oo. Punta dito sa harap na pinangungunahan ng manager natin, Brand niya. Marjorie Misa, Ninya Clary Busa, Neptali Peticio, Joel Climaco, Jodie Ranara, at Princess Nicole, at Doon. Okay, atin silang bibigyan ng 5 million club. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Congratulations! Okay, congratulations. At sa panig na hindi, maaari kayong pagsitayo. Okay. Bilang pagpapakita ng pakikipagkaibigan, maaari kayong magkamayan. Say congratulations.